Unang bugso ng ating mga balitang regional. PNP Press, Cadorna, sinabing magandang manadudulot na kauna-unang Research Conference on Agriculture, Engineering and Education or IRISEA. Ang detalye mula kay Kamarler Lerna Hernandez. Kamarler Lerna. Yes, kapag naniniwala si University of Northern Philippines President Erwin Cadorna na maganda ang maidudulot ng kauna-unahang Research and Innovation Conference on Education, Engineering and Agriculture. Ito ay ginanap sa International Convention Center, Dinsu and Baknotan, La Union, Philippines, kung saan may mga bisita mula sa iba't ibang bansa. Sunshine News Blast. Ay, maganda yung magiging effect nito sa university namin. One way, we do not live anymore as an isolated university, but rather we tend to link. No, we tend to partner with a lot of universities, not only in the Philippines but worldwide. In this case, we will not be exposing our university, particularly our faculty and students, to local audience. Now they will have the chance to travel to, particularly as a start, we have two partners from Thailand, from Odontani, no, if I'm not mistaken, Odontani University and Banlang University. This is only as a start. Dagdag pa ni Cadorna, mas mainam niya ang cooperation kaysa competition. Iyan ang ginagawa ngayon ng mga universidad sa bansa. Anya, nakipag-collaborate ang UNP maging sa mga pribadong universidad. Sunshine News Blast. So with this collaboration, pwede kaming mag-collaborate with another university in, let's say for example, in terms of research, pwede kaming mag-exchange faculty, exchange students. Yun mga number one na ano natin. Or we can also share resources. No, let's say for example, sa UNP hindi naman masyadong kompleto yung laboratory facilities. So most of the time, we have to ask the help of our partner agency. Kagaya ngayon sa laboratory sana we have a partnership with the Department of Science and Technology, particularly here at San Fernando City, La Union. Sa ngayon, pinopromote ng UNP ang testing machines sa engineering at mechatronics. At isa rin ang College of Medicine na UNP sa may pinakamagandang mga pasilidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at Okay pa rin sa balitang yan. Miyembro ng Board of Regents ng DIMSU na si Acosta, pinuri ang kauna-unahang IRISEA 2023. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Pinuri ng Private Sector Board of Regents member ng Don Mariano Marcos Memorial State University na si Mr. Manuel Gorin Acosta ang kauna-unang Research and Innovation Conference on Education, Engineering, Agriculture na ginanap sa International Convention Center, DEMSO, NLUC, Baknotan, La Union nitong Lunes. Anya, maganda ang mga tinatalakay dito mula sa ibang bansa, lalo ng agroecology. Sunshine News Blast. Nakita ko po maganda po itong avenue na ito para makita po natin yung integration po ng mga knowledges from other countries po. At dito ko po natutunan yung kanina, yung sinabi nila na agroecology, which is doon pala po papunta na i-consider po natin yung environment sa pag-sustain ng food sustainability. So napakaganda pong area yon na parang bago po sa amin din, sa akin na lang. Pero sa iba siguro na rinig na nila yon, pero sa akin as a private representative, maganda po ito kasi papunta na po tayo sa safe food. Anya, dito niya natutunan na dapat ikonsidera ang kapaligiran sa pagtatanim. Sunshine News Blast. Yung kasi ang pinuntirya ng resource speaker
na we are going back to the, parang bumabalik tayo sa unang panahon. Kasi ngayon, nagpursigi tayo sa modernization, naapektuhan po yung ecology, yung lupa natin, parang nandi-degrade. So meaning, parang ang sabi niya, pinabalik. So parang napakaganda. Opo. Opo. Restoration, yes sir. Anya siya ay likas din magsasaka at sinusulong nito ang organic agriculture. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Dagdag pa sa balitang yan, DIMSU malakas ang research extension sa agriculture, engineering at education ayon kay Associate Professor Bayani. Ang detalye mula kay Kapartner Big Tal. Kapartner Big. Yes, good morning. Malakas ang Don Mariano Marcos Memorial State University sa research and extension sa agrikultura, engineering at education. Ito ang inihayag ni DIMSU Association o Associate Professor Kenneth Bayani sa panayam ng Sunshine Radio at SM9 North Luzon. Sunshine News Blast. This ERISIA means yung sa International Research and Innovation Conference on Education, Engineering and Agriculture. So yung pinaka-theme nito would be syempre yung mas strengthen yung research sa education, engineering and agriculture. Primarily because ito yung mga malalakas yung research and extension kasi ng DIMSU malakas sa education, sa engineering at saka sa agriculture. And primarily as members of the different consortia sa region, yung ILARDEC, yung sa Ilocos sa agriculture, aquaculture and natural resources research and development consortium, and then meron din sa iSured, which is the Industry, Energy and Emerging Technology, and meron din po tayo sa R1 HRDC, which is about the health research related research and development consortium. Anya, pinag-usapan na itong aktibidad na ito as early as February para magkaroon ng platform para pag-usapan ang mga bagong ideya at research ukol sa agrikultura. Sunshine News Blast. So, ito pong ERISIA parang na-coin na siya early February because we wanted to have a platform kung saan magmi-meet yung different experts and researchers in the fields of education, engineering, and agriculture. So, itong platform na ito. And then, later on, gumawa din po kami ng consortium, which is yung SINAG, para sa mga member institutions. At the same time, meron kaming, bali 12 po kasi yung partners dito. So, we have DIMSU, we have from UNP, PSU, merong UEP, merong PRIMSU, merong CMU, and then meron din tayo sa DUST, and then sa iSured. Anya, ang Research Development Agenda ay nakaangkla sa Sustainable Goals ng United Nations. Dagdag ni Bayani na nagpagbigay ng tulong ang DIMSU para sa mga researcher. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Bigtahod, ka-partner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pang mga balita, DPWH at contractor kinausap ni Mayor Belen para bilisan ang proyekto sa kahabaan ng Arellano Street. Ang detalye mula kay Kaparlet More Brigera. Kaparlet. Kinausap ni Mayor Belen Fernandez ang Department of Public Works and Highways at mga kontraktor na bilisan ang paggawa ng kalsada sa may kahabaan ng Arellano Street. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, aware siya na bumagal ang kanilang trabaho. Saad ng alkalde, siniguro ng DPWH at mga kontraktor na pabibilisin ang kanilang trabaho. Dagdag ng mayura, gusto niyang matikman agad ng mga taga-Dagupan ang mga magagandang proyekto nito. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, kapartner Ilet More Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 4-piece program ng gobyerno, maraming natutulungan. Ayon niya kay Tagudin, Ilocos Sur Mayor Bersosa. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Hindi maikakailang maraming pamilya sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur ang maraming natutulungan. Ito ang inihayag ni Mayor Roque S. Bersosa Jr. sa kanyang talumpati sa ginanap na 4-piece graduation ceremony
sa bayan ng Ilocos. Sa ngayon, formal ng inenderosyo ng Purpose Division Chief Rosalyn Vizcalyar ang 100 na nagtapos ng benepisyaryo kasabay ng pasasalamat sa lokal na pamahalaan ng Tagudin na hindi natatawaran suporta nito sa programa at sa mga benepisyaryo. Bilang pagtanggap sa mga nagtapos, nilagdaan ni Mayor Bertuza ang Sustainability Plan na nagsasaad ng mga programa at serbisyong aalay sa patuloy na pag-unlad ng mga nagtapos, library assistance, ilagang baboy, gesture items, at sa mga binigay na paunang tulong ng lokal na pamahalaan para sa mga nagtapos. Ang Purpose Celebration Ceremony ay isinagawa upang magbigyang pugay ang mga benepisyaryo ng Purpose na nagsusumikap upang mapaunlad ang kanilang antas ng pamumuhay sa tulong ng programa. Para sa Gawin sa Pilipinas, kung mahal, Sheila Balo ka partner mo sa Balita at Dagdag pang balita, Provincial Government ng La Union na mahagi ng Christmas pack sa mga nasasakupan. Ang detalye ng balita mula kay Partner Lerna Hernandez. Partner Lerna. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ngayon ng Paskuhang Bayan ng Provincial Government of La Union. Saad ng La Union PLGU or PGLU, 5 component LGUs kasama ang Sudipen, Bangar, Balawan, Santol at Luna ang binisita ng Provincial Government. Dagdag ng La Union PGLU, aabot sa 2,980 na mga residente ng La Union na nabigyan na ng Christmas pack at napasaya sa raffle and games. Samantala, nasa mahigit 3,000 na ang nag-avail sa free PGLU services. Isusunod naman dito ang mga bayan ng San Gabriel, Bacdotan, San Juan, San Fernando at Bagulin. Para sa Diyos at Pilipinas kong bahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling balitang Regional Ilocos Sur Governor Sigson at Dole, pinangunahan ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng tupad. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Vic Taud. Kapartner Vic. Pinangunahan ni Ilocos Sur Governor Jerry Singson kasama ang Department of Labor and Employment Officer in charge Charity Obilas ang pamamahagi ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Kasama rin sa pamamahagi si Santa Cruz Vice Mayor Virgilio Valle para sa 190 workers ng Santa Cruz na nakatanggap ng tig 4,000 pesos kada isa. Samantala, nakakatanggap si Governor Singson ng Gawad Parangal Award para sa probinsya ng Ilocos Sur sa kasagsagan naman ng ika-5 anibersaryo ng NTF-LCAC na ginawa sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang award ay binigay para sa exemplary performance at invaluable contribution para sa promotion ng long-lasting peace, unity at sustainable development para sa mga dating conflict-affected or affected areas sa bansa. Ang Ilocos Sur ay nag-iisang LGU awardee ng Region 1 at isa sa 5 probinsya sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, bitahod ka partner mo sa Balita.